Welcome back to my vlog. Kumusta kayong lahat? Update ko lang sa inyo sa kalagayan ko, guys. Ayun ako na ultrasound na ako. Nag-bat ready ultrasound ako. Medyo pause ako, guys. Ayun na nga, guys. Yung ating nararamdaman is meron akong fatty liver. And then, namaga yung liver ko. Kasi syempre, nakainom siguro ako. Yung mga ganun, guys. Yung mga bawal, guys. Inom-inom. Ayun, kunting alaga sa liver. Kasi, nagulat talaga ako, guys. Alam nyo. Puro awareness lang sa aking mga followers na baka may nararamdaman na rin kayo. Hindi niyo rin alam na mayroon na pala kayong fatty liver. Ako kasi nararamdaman ko, guys, bukod sa mabilis yung gain ko ng weight, simula dito sa aking right side, sumasakit siya, papataas, and then gumuguhit siya sa likod ko. Nawawala naman agad, pero may time na umaabot-abot siya, mga after siguro mga 5 seconds, gano'n na naman. Nagulat lang ako, pero okay naman, guys, hindi naman tayo naninilaw, okay naman yung okay naman tayo, guys, hindi pa naman damage too much yung liver ko. Katulad ng isang findings ng doktor, kasi talagang ako, guys, hanggat maaari, second opinion, dalawang opinion ng doktor, hanggat maaari. Di bali nang magastos-gastos, guys, basta talagang ganun ginagawa ko. So, nagtanong ako dun sa una kong doktor, sabi ko, ano bang maganda, Dok? Para talagang ma-findings na tama yung findings na nandito at gusto kong pwede ba ako mag-second opinion. Sabi naman ng doktor, bigyan kita ng idea, pwede kang magpa-3D liver ultrasound. So, para makita talaga kung gaano nakadamage yung iyong atay. So, happy ako, guys. Medyo, although na may nararamdaman ako, happy ako na hindi siya ganun kalala pa. Wala pang dapat masyadong ikatakot. Although na kailangan ng mag-minimize sa mga kinakain at sa mga anumang ginagawa ko, pagkain especially, ay talagang kailangan kong i-minimize. So, at saka isa pang good news, guys, yung Manila Bears na 3.8 centimeters ay naging na lang siyang 2.2 centimeters ngayon. Ibig sabihin, guys, because of my stage of menopausal period, lumiliit na siya. So, nothing to worry about that. Salamat talaga at hindi na ako aabot sa operasyon. So, yung paglaki daw ng belly ko, yung paglabas ng belly ko, is because na ang aking atay ay hindi masyadong makastrain, hindi siya masyadong gumagana dahil sa liver, sa fatty. So, wala akong kanin for the weeks, siguro mga 1 week o 2 weeks, na wala ako talagang kakainin na kanin. High in fiber lang ako, guys. And then, try ko rin na mag-lose ng weight, kahit kunti. At, yun, para kapag daw mataas ang kolesterol mo, talagang sabi ng doktor, mahirapan talaga yung liver mo na mag-subside sa mga chemical na dumarating sa katawan mo. So, maraming naapektuhan na organs, guys, but lucky, hindi pa siya malala. Hindi siya katulad ng sabi ng doktor na mapanganib na. So, pasalamat ako at maagapan, guys. So, mayroon take ako ng gamot for 2 months. And then, after 2 months, mayroon akong STPT check-up again para sa aking liver. Check-up uli ako. So, ang glad talaga, guys, kasi naagapan ko, nakapunta ako agad sa doktor at nalaman ko kung gaano na siya ka-worse. At aside from ultrasound na, yung isang ultrasound normal, nagpa-3D ultrasound ako para talagang alam na alam ko kung magkano na yung damage ng liver ko. So, glad naman na walang nakitang gaano doon aside from fatty liver at saka konting pamamaga.
because na hindi tayo nakakapag-produce na masyado ng enzyme na hihirapan yung liver ko. So, yun. Sa inyo guys, sa mga kapwa ko, followers ko dyan, na makakakita ng video ko na to, ingatan nyo po yung liver ninyo. Kasi, hindi po natin alam, or pag may naramdaman na kayo, pakonsulta na kayo sa doktor. Kasi, sa akin naman, normal daw yung fatty liver talaga. Kasi at my age, talaga magkakaroon ng ganyan. Ha? Kaya lang, hanggat maaari, mag-reduce ako ng weight, buwasan ko yung mga fatty kong kinakain. So, saturated fats na makaka-apekto sa aking liver, cholesterol, everything. Lucky wala pang problema yung spleen ko. At salamat talaga ako guys. So, yun lang. Ingat-ingat kayong lahat. Ingatan yung inyong kalusugan guys.